Ako lang ba? Sabi ni Tito Soto. Nagtataka po kung bakit siya lang ang kinasuhan, no? Ito po, mariing kinwestiyon ni Senate President Vicente Tito Soto the third. Kaya pala the third na to si Tito Soto. Eh. Yung lolo niya ay si Vicente Soto. Kung bakit siya lamang naharap sa indirect contempt petition kaugnay ng kanyang mga pahayag sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment complaint laban kay BP Sara. Ito po ang sinabi ni Tito Soto, hihintayin ko muna ang opisyal na kopya mula sa Korte Suprema bago ako sumagot kung sakali. Pero paano naman ang kapareho ko ng pananaw tulad nila retired SC Justice Adolf Ascuña, Father Ranhilio da Aquino, UP College of Law Associate Dean Paulo Iameses, Attorney Wilfredo Garrido, Law Dean Mel Santa Maria, Manolo Quezon III, ba? At iba pa na nagturo ng umano'y mga factual errors ng desisyon at posibilidad ng judicial legislation. Ako lang ba? Ayan po ang katanungan ni Tito Soto. Okay, sagutin po natin yung panlilinlang nito ni Tito Soto. Ha? Totoo po na yung mga binanggit ninyong pangalan, nabasa ko yung ilan dyan at narinig yung kanilang mga pananaw, yung judicial overreach, no? Okay po yan. Totoo yung sinasabi mo. Merong mga tumututol na mga din ng mga kung ano-ano at dating Supreme Court Justice, may mga tumututol sa naging pasya ng Supreme Court. Normal po sa mga justices ang tumutol. Kaya nga po may dissenting opinion eh. Katanggap-tanggap po yan. Lalo na kung mga retired justices na yan. Opinion lang nila yan eh. Yung mga retired justices po, opinion po ang tawag dyan. No? Pero po, kung sila po ay justices pa rin po, sila po yung halimbawa, ang butuhan po, kasi 13, di ba? Halimbawa po ang butuhan ay 9-4. Yung 9 po, yan po yung hatol ng Korte Suprema. Yung 4 po, ibig sabihin po nung 9-4, hindi po unanimous, may 4 po na hindi sang-ayon sa majority. Pero, ang pasya po ng Korte Suprema sa 9-4, yun po yun, yung kung ano po yung sinabi ng siyam. Kaya po yung 4, susulat po sila ng dissenting opinion. Hindi po yung dissenting na disente yung opinion nila natutol sa nakakarami. Normal lang po yan. Ang hindi normal, yung kutsain mo yung Korte Suprema. Ang hindi normal, yung manawagan ka na magtsatsa kayo para baguhin yung sinabi ng unanimous. Tito Soto, ito po ay unanimous decision ng Korte Suprema. Yung pagbabaliwala mo, the way you talk about the decision, yung walang galang mo, binabaliwala mo. Hindi ka nag-opinion na gumagawa ka ng hakbang, sila po opinion nila, hindi sila sang-ayon. Etong lahat ng to, pero hindi po nila binastos ang Korte Suprema. Ikaw, may hakbang kang ginagawa, may mga pinopose ka na para baguhin yung pagpapasya ng Korte Suprema, magtsatsa tayo. Sinabi mo pa, para lang baguhin yung desisyon ng Korte Suprema. Yan yung pagkakaiba nyo. Yung iba, dissenting opinion. Yung iba, hindi po dissenting opinion na opinion lang po nila sa sarili nila yun. Wala pong masama, kumontra ka. Pero hanggang opinion lang sila, ikaw, nanawagan ka na magtsatsa ka para baguhin yung pasya ng Korte Suprema. Iba yung level mo. Annoying ka. Annoying yung pagkakasabi mo eh. Parang sinabi natin na pwede nating yung pagpapasya ng Korte Suprema, pwedeng baguhin natin yan. Manawagan lang tayo ng tsatsa. Mabuti na lang.
Mabuti na lang wala kang follower. Mabuti na lang naluklok ka dyan dahil gusto lang nilang mapigilan yung mga kapwa nila magnanakaw na ma-expose. Hindi ka naman ginusto talaga ng mga tao. Yan po kitang-kita. Kung may follower ka, meron na sana nanawagan ng tiyatya. Kasi yun yung panawagan mo eh. Oh, Tito Sen, unawain mo yung sinasabi namin. Kaya ikaw lang ang dinimanda, wala kang paggalang sa Supreme Court. Lahat sila nagsasabi, bagamat tutol po ako, wala tayong magagawa. Kailangan natin sumunod. Yun yung pagkakaiba sa'yo. Tutol ka na, gagawa ka pa ng paraan para baguhin, mabago yung desisyon ng Korte Suprema. Kaya karapat dapat kang kasuhan ng indirect contempt katulad ng kinaso at nakonvict ha. Nakonvict po ang lolo niya. Inaatake mo tsaka ang taas ng posisyon mo. Alam mo ba yun? Napakataas ng posisyon mo para i-disregard yung hatol ng Korte Suprema. Para saan? Kasi yung amo mo na taga House of Representatives, di ba? Mahihirapan na magpapirma uli ng kasindami ng pumirma nung nakaraang taon. Bakit? Mas tuso sa inyo yung mga taga House of Representatives eh. Bago pumirma, alam na. Sa amin ba galing yan? Galing yan kay Tiangco. Bakit hindi pinapalaya si Tiangco? Sasabihin nyo, hindi naman totoo yun. Paano hindi totoo yun? Bakit wala nagpapalayas kay Tiangco? Kay Toby Tiangco? Bakit hindi man lang siya sinususpende kung hindi totoo yung sinasabi niya? Bakit walang kumukontra na hindi totoo na nabayaran kami? Hindi niya ba naisip yun? Ganyan na kagarapal yung mga yan. Sinabihan na sila, kung ako yun, sinabihan ako na binayaran kayo ng 150 million. Puta, papalag ako eh. Kung hindi ako nabayaran, pumirma ako. Papalagan ko talaga. Bakit walang pumapalag ni isa? Parang sinasabi nila, normal lang yan dito. Ano ba kakaiba dyan? Bakit namin papalagan yan? Kung labasan ako ng ebidensya na tumanggap ako. Di ba? Yun na yung pinagtatanggol ni Tito Soto, hindi yung Senado. Ang Senado kasi, sa impeachment, ang Senado po ay mga judge. Takan-taka nga ako sa'yo, Tito Soto eh. Pinapakita mo yung pagiging tuta mo talaga eh. Akalain mo nagreklamo sa Supreme Court? House of Representatives? Yung nag-memorandum po reconsideration. Yung nagreklamo at humingi ng motion for reconsideration, mga House of Representatives, tinanggap nila lahat eh. Si Bo GD, Speaker of the House, ni hindi po nagsalita laban sa Supreme Court. Ikaw na dapat wala kang pinapanigan dahil judge ka, ikaw yung dakdak ng dakdak. Kaya ako tatanungin, nararapat ba? Nararapat po yan. Karapat dapat sa'yo yan. Makasuhan ka. Karapat dapat sa'yo matanggal ka sa Senate President. Dahil katulad ni Auntie Claire, kahihiyan ka rin. O yan, pinalala. Yung sitwasyon sa China, binantaan na kayo. Kaya nyo ba yung milyong mga trabaho, mawawalan ng milyong trabaho, mga Pilipino? Kaya mong suportahan sa sweldo mo? Hindi, di ba? Tayo rin ang mga problema, buong Pilipinas. Yung dakdak ni Tito Soto at ng kanyang mga senador,
Mamumblema lahat yung buong bansa.